Amen. So, sa gibasa nako 1989 nga the turmoil of the Lord's Recovery and the Lord's Move today. Number one, kalabot sa Lord's Move today. What is the Lord's Move today? Ang lihok sa Ginoo karon, number one, doon na siya gi-recover. Number one, gi-recover niya nga mahimutang mga saserdote sa Ebanghelyo sa Bagong Tugon. Amen. Kalabot na sa pag-gospel, no? Number two, gi-recover ang home meetings. Amen. Number three, gi-recover ang pag-perfect sa tanang mga balaan. O ikaupat, i-recover ang prophesying meeting. Amen. Then, ang direction sa move sa atong Ginoo karon, amen, number one, iyang tukuron ang organiko nga lawas ni Kristo. Nga ang matag-usa nato ani mga bahin, mga igsoon. Then number two, iyang i-prepare ang bride. Last, iyang ipadangat ang gingharian. Which is the burden of saman. Unsay burden sa gingong silodyo kaniya? Unsay burden sa year-end conference? Hallelujah, kingdom! So, take note nga sa direction of the Lord's Recovery, number 3 is the bringing in the kingdom. Ipadangat na ang gingharian. But ang pag-abot sa gingharian, nagdepende nato mga igsoon. Amen. So, ahaman ta karon mga igsoon. Ahaman ta ron. We are now sa laing bahin na anata sa gingharian sa Dios. Pero sa laing bahin kinahanglan nga i-manifest, no, ipadayag o moabot ang gingharian. Halipay mo mga igsoon nga natas gingharian? Tagaan mo na kog duha ka verse. Unsaon giunsa ta pagkasunod nini nga ginghariana. Number 1, Matthew chapter 3 verse 5. Unsa may giingon sa Matthew chapter 3:5? Bulahan, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom. Hallelujah. Sige ngon. Bulahan ang kabus sa espiritu, kay ilaha ang gingharian. Amen. Sa buti pasabot ng kabus sa espiritu. Kapasabot nga empty, kapasabot nga dali sotian kay empty og mituo. Correct, Megson? So, hopefully nga kamuntanan nakadawat ti Dios kinabuhi sa Ginoo. And now, we are in the kingdom. Pero bantayan nato Megson. Kay katong gisulti ni Jojo, bisa naa nata sa gingharian, dunay makasiparit nato. Dunay makapabulag nato gikan dinhi. Chapter 6 o chapter 5 nga bulahan ang gilutos sa pagkamatarong, kay iyaha ang gingharian sa Dios. Duha. So, meaning to say, kung dili ta matarong, amen, mao nay hinungdan nga masiparita diha sa gingharian sa Dios sa realidad karon. Mao nang ang righteousness di lang kay right and proper behavior toward God and toward man. So na-include ani ang gisulti ni Jojo ganiha kalabot sa unsa man? Unsa gisigutan Jojo? Number 1, kung mutanaw ka uban sa pangibog sa usa ka babae, mutanaw ka unsa man? Nakapanapaw na ka uban niya diha sa imong kasing-kasing. Unsa gisigutan ni Jojo kaniya? Klaruhan kayo niya pag-ayaw, ha? Kaya maklaruhan mo sa the principle of the law and the principle of the faith.
Di ba? Ito kisugutan mo. Nga, sa daang tugon, ang prinsipyo sa kasuguan, ang katahuan sa Israel, kinala nga tumano nila ang kasuguan aron sila acceptable kung madawat sila sa Dios. Pero salamat karon kay gialis na ang prinsipyo sa kasuguan pinagi sa prinsipyo sa pagtuo. Hallelujah! Pinagi sa atong pagtuo sa atong Ginoo. Amen? Naluwas na ta mga igsoon. So, giingon Jojo, nga, dili kay wala natay, yes, wala natay, ang prinsipyo ra mo'y gialisan. Ang prinsipyo sa kasuguan, lo, gialis daw og prinsipyo na sa pagtuo. Pero hinundumin ninyo sa giingon Jojo, nga dunay commandments of the law. Amen? Nasabtan niyo pa kayo to? Dunay mga sugo sa kasuguan. Wala na siya wag tanga. Kundili, gi-complements, sa to, gi-strengthen, gi-uplifted pa siya. Kaya sa una, actual gyud nga manapaw ka sa daang tugon. Ga sexual intercourse gyud mo. Physically. Pero wala na, no? Sa gingon ang moralidad wala, wag tanga. Ang pagsimba sa adlaw Sabado, kuan man na? Ritual naman na. O giwagtang na ang ritual. So, dapat masayod mo. Nga karon gipahabog na. Wala, wag tanga. Sa una, sexual intercourse yun, pero karon mo tan-aw lang ka uban sa pangibog. Brothers, mutan-aw lang mo uban sa pangibog, nakapanapaw na mo uban busa unsa gyud ka seryoso. Matong ingon Jojo, kung ang imong mata so to, Jo, nakasiplit yung wala kay saan ang mata ipalugit ilabay. Kung ang imong kamot nanugal, ipaputol. Kay maayo pa kuno nga wa kay mata, di ba? Kaysa tibok lawas nimo maitsa sa linaw nga as katong sa Jehina. So, gipakita ng kung makasala ang kung nanugal ang imong kamot pa ipaputol o kung imong mata ipalugit kapasabot na sa pagkaseryoso kayo mga igsoon. Pero murag wala no, murag mo may sisters. Ako ginas kuan niya murag mo may sisters. Ang brother ay may giingon nga dili mo tan-aw ang mga brothers magiingnan. Kamo mga sisters, mo tan-aw pupus mga brothers, maibog gapon mo? Kadi mo ko may sister God. Oh, brothers, sisters. Tugan mo. Umutan na mo laki, maibog gapon mo kanang dark, tall, and handsome. Ha? Maibog mo po ng mga brother nga mura o pula-pula o ngabil? So, gaya na ko si Biloy nga, ang brothers naman na, wami labot ang sisters. Pero sa motibo ba? Motibo. Si Bato ni mo, kaya giginahan man kanya, na po yung style karon nga, grabe karon ng mga social media. Wa na, nakamaot, kita karon. Ay mo, mulili-lili, bepod me, sa social media. Aro, may balaan mo na mo, dili kay hintan o may kay aron good nga amo nang gisulod, aron may balumi sa inyo generasyon karon. Aron mo among tawag mapasidanaan. Kanang mga, kanabitang mga Miss Universe karon. Di ba, maggaon mo na sila? Ano sila maggaon na gibuak ani? Wa man yan na mag-underwear. Correct. Nakalili-tali mo, no? Thumbs up po. Ang point nako, so sige ngong Jojo kaniha nga mag-careful mo po sa inyo ang mga binistihan. Example, example. Kamong mga sisters, panalitan na kay brother kay giganahan. Ang style mo, mahinambi din ka sa bang.
Pag hinambini mo, imo dihong ipagkakita ng imong ubos dire, ana aro. Correct. So pwede na po ng mga sisters. Kay gig, wa ko magtiyaw-tiyaw dire ha. Kay giganahan ni pod mo, so imong gipakikita-kitaan ng brother. Kay giganahan ka sa brother. So ikaw mo source. Motibo na, nani kay motive ng badira. Busa pagtanaw sa brother, giganahan siya. O sinita mo, nakapanabaw na siya. So, wala ang tatong bradira, makamatikod wato ganahi guni munta, pero kay lami maning ka og kuan legs. So ikaw mo ni kaingon. Kay ganahan po kaniya. So tabla ra mong duha. Correct, Bel? Usa okay na Bel? So kana mo amo ang burden karon ang burden kana kay sa last magod ani nong kinalantang masama ta sa ato ang amahan nga perfect, no? Sa last part ani nga kuan, pero ang burden ni Brother Lee ani nga mensahe sa life study kani gyud siya sa gitawagan kong gabi kini mo oy amo gyud ipasidaan ninyo labi na kay kamo hinagi ko kung bakabatanon dili may ninyo malimbungan. So ayaw na lang gyud pa. Ayaw na lang mo. Kami inyohang laron. Ayaw na lang. Ibalaan. Bisa lagi yung tunada sinutian. Ibalaan na mo. Busa kinalan masayod mo mga kabataan. Mga young people. Kaya masayod mo sa lihok sa Southern Philippines karon. Amen? Hibalo mo Southern Philippines? Hibalo mo Pilipinas? Ang Pilipinas giduha, North ug South. From Region 7 to Region 13, kaming mga co-workers, doon na may twice, every 2 months, doon na may fellowship. Kaming tanang mga co-worker, og nausahan na mo sa Southern Philippines, og nakita na mo ang leading sa Ginoo sa Southern Philippines. Nga ang usa sa leading sa Southern Philippines, amo mong pabaluon, nga amo mong i-raise up, amo mong pabangunon, amen, nga sunod nga henerasyon. Si Biloy, pila edad ni Biloy? 45, ikaw Jo? 41? 41, 45. Ako, 64 years old. Kung tagaan sa Bible, ang tao magsitintara kung ligoon magutsinta. Kung hatagan ko sa Ginoo og sitinta, 6 years na lang ko. Kadaghanan ng mga co-workers, mga senior na. Kung hatagan ko og 75, 11 years. Ang punto na mo maigsoon, amo mong giatimanan. Kaya na ay panultion, kung magkinaunsa ay ang iglesia, manubag ang mga ansyano. Pero, kung magkinaunsa ay ang pamilya, manubag ang inyong mga ginikanan. 70% ang iyong nanay, 30% ang iyong amahan. Busa, tungod ani, kaming mga co-workers, mga ansyano, o mga ginikanan sa kaiglisyanan, nakasinabot nga among bayanihan sana Jo, tambayayungan na mo mong tanan ang mga ansyano o ang mga ginikanan, aron mo na mo i-raise up for the next generation. Kailangan may balo mo anak. Then mauning kain ko nga high-tech naman ang inyong mga topic. The decree man of the kingdom na may ang gisgutan. Pero haong po sa speaking sa ministry karon nga we must katumiagi nga we must live in the reality of the kingdom of God. Then gawas nga preserba mo. Mao ni maigsoon, ma-preserve mo ani kay walay laing maka-damage
sa tao, kandi gyud. Kay pumiro, tanaw ka uba sa pangibog. Nakapanapaw na ka. Gasugo na sa motibo. Karon kay katumang mo angkas kag motor. Okay, ito ana. Amen, may son? Angkas-angkas nagmotor. Naunsa ako naman ang bulkang kanlaon diya do kabuok. Ha? Then, wise man po si brother. Ha? Pagpakusog, brikad kalit. Ay, himbuto ang bulkan. Hinumdumi nga parihas rata. Unsay pagbati sa brother, maupay pagbati sa sister. We are human, we are whole, all fallen human being. Di mayawaan ta mo naman sukog yung kog musakay motor. Ilabi na ka nang magkita kog motor yun. Angkas magyod. Paglain akong bot. Gamay biging motor. Lukso biging duha. Di gini kang magpaangkas ug usara giduha pagyod. Asa ang padulong na sa tanaw unsay sunod? Unsay sunod? Mao na ang fornication. Manang amo ning gi ayo-ayo gyud, no? Amo ning gi ayo-ayo gyud siya. So, ma-preserve mo gikan ani. Nami ko'y anak, ama si Herald. Dong Herald, am ka? Ha? Ako giminsin akong anak. Ay, duharo ko niya. Duharo ko po mo. Istrikto ko. Istrikto ko. Hinunumi niyo, istrikto gikuha ng bayan na. O ayaw gyud mo. Sa akong side. Padulong pa mo kami. Pauli na. Nabiloy, katawal biloy. Manamo ning gipakusgan. Then, last na. Mami na mo, last. Himuon mo na mo, gawas na ma-preserve. Doon na magay, tulo ka tinagurha, nga leading sa Ginoo, usana katong magbayanihan ang mga ginikanan o ang mga ansyano kay pareha manubag sa iglesia. O amo gi-conclude sa 5 kabutang. Ganahan ba mo aning? Nga ang among konklusyon, himuon mo na mong mga tao sa panalangin. Hallelujah! Ganahan mo? Ganahan mo din mo makalisod-lisod? Bugas, balay, sakyanan, bisag kung sa kinahanglan na ana, materially ug espirituhano nga butang. Number 1, ang among gihimo, mao nga sa children's meeting, unsa may giingon sa Efesos 6, 1 ug 2. Children, dahil sunod, honor your parents. Kay aron mo magmaayo o mutaas inyong mga kinabuhi. Children, obey your children, young people, obey sa mo-obey ba mo ani? Pero gingon Jojo, di takahi mo ani. The higher demand sa Ginoo. Salamat gyud kay doon na po'y higher life nga mo meet sa demand sa Ginoo. Mao gani ako ikalipayan. Habog kayo ang iyahang demand. Pero ang iyang habog nga demand naapoy kinabuhi nga habog nga mutagbo nini nga demand nga mao ang kinabuhi sa Dios nga naa sa atong espiritu. So karon bisag mga young people pa mo gawasan ni na may high schoolers atong i-emphasize nako ang Romans 8:13 o ang Colossians 3:5. Praktikal, ha? Praktikal yun. Praktikal yun. So, sa dili pa na, akong tiwason ang 5 kabutang. Araw mo mapadalinginan na Efesos 6:1 ug 2. Mahalagi nyo lang nga bersikulo, ha? So, karon kay humanang mong children, tas dagko-dagko naman mo, kung sa giingon sa Matthew 6:33. Ha? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah!
Salamat kay inyo yung giuna ang Ginoo. Pasar mo, naana mo ka rin dire. Pasado mo. Mga conference, mga young people, Lord's Table meeting, prayer meeting, unsa pa ng mga meeting nga ato ang gi-practice mga igsoon. Ilabi na gyud, di lang sa corporate, ilabi na sa inyong personal ug individual. Hands up ang kamot sa mga young people, apil ang college, ilabi na gyud ang high schoolers na aba mo'y Bible reading. Hands up ang naay Bible reading. Di mamakak, kay mamatay ng makak. Di mamakak. Gamay ra, brothers. Gamay ra. So, kinahanglan, mga sisters, gamay ra po do. Kinahanglan ang Bible reading ha, ang Bible reading. Then ikatulo, o sa may ikatulo nga verse. Aron to mahimong mga kabatanunan nga mahimong mong tao sa panalangin. Number 3, sa Malakias 3:10. O sa may gingon dito. Kapasabot ang Malakias 3, kung ihatag nimo ang ikapulo, ablihan sa Ginoo ang mga langit. Amen! Hallelujah! Ang inyohang mga balon, ang inyong panghatag sa iyong kuya o mga auntie, Pasko na baron. Oh, narabay mga auntie itong dili magtotoo, manghatag mo na kwarta. Dawa pa. So, kapasabot nga ikatulo, ang inyong mga allowances, no? Ang inyong mga dawat nga mga pasalapianong bahin, halad mo sa Ginoo. Sa giminsahe ni kanus ano giminsahe Bro Manuel nakadumdum ko. Uy, si Herald, mga ayar ba na ko ni agpang gym? Mga ayar ba na ko ni sa 200, 500? Kuan ba kani niya? Pag uli na ko, ako di singinan. Dong, unsa man dong? Hinghalad ba ka ang tagaan ka nako? Sug halad man kutay. Sana hinghalad mo ko kita pod. So mao na ikatulo. Halad gyud. Wa man mumingamin oh. Kulang ba nga ni Brad? Kaya kung di ka mahatag, nakapangawat. O kaning tulo, himo mo na mong tao sa panalangin, ang tulo, doon ay 5 ka butang. Ang tulo, sa material gyud. Sa akong naobserbaran gyud, sa mga kaiglesianan sa Misamis Occidental, tanan nga giuna nilang Ginoo, wa gi problema sa trabaho. Number 1 is Jojo. Number 2 Jo na ay dinhi taga Orkita pod. Si Jojo giuna ang Ginoo. Pag panarbaho niya, galibog siya og asay dawato niya, di ba Jo? Kadaghan namang offer. Galibog na po siya og asay dawaton, busa ampo na po siya sa Ginoo og asay iyang dawaton. Gusto mo na? Then, ang duha ka panalangin, gapasabot na sa espirituhanong butang. Sa Salmo 133, unsa kaingon? 1 ug 2. Unsa kabulahan kuno nga ang mga igsuon, unsa kuno kaanindot kung ang maigsuon magpuyo sa pagkausa. Kay dunay mo, dunay yamog sa bukid sa to? Hermon ug dunay uwel nga gibubo sa ulo ni Aaron, agi siyang bungot, parang sa iyang sinilasidsid, gapasabot, ang Hermon sa mga kaiglisyahanan. O ang yamog, gapasabot sa grasya. Amen, hallelujah! O katong lana nga gibubo, kinahanglan nga dili ta mo bulag sa panagkatigom. Kinahanglan naatas sa lawas. Naatas sa mga kalihukan diha sa iglesia. Number 5, sa espirituhanon, kung imong tungluhon ang nasod sa Israel, matinunglo po ka. Kung imong panalanginan ang nasod sa Israel, panalanginan po ta. Karon ang tinuon nga Israel, mao ang iglesia. Ayagyod, tamay-tamaya ang iglesia. Ayagyod kaminusi ang maigsoon. Ayagyod sawaya ang maigsoon. Kinahanglan, mulang kastitinanauan sa Dios nga ang iglesia mahimayaon.
Kaya lang nga asa mo nabilong nga mga kaiglesianan, kinalang iampo na to ang pamatigayon sa Dios diya sa atong iglesia lokal. Iampo ang next generation, tanan iampo na to for the kingdom. Nasabtan ninyo? Katong 5, himuon mong pandalangin, mga taos pandalangin, ang 3 material, ang ikaduha espirituhanong butang. Kaya nga akong gisulti ni. Nga akong gisulti ni. Sa Matthew 24:25, hibalo mo nga dunay duha ka lalaki tos uma, ang usa nabilin o ang usa nalalin. Duna po'y napulo ka babaeng ulay. Diba? Ang 5, butan, ang 5, buang-buang. So, nag-ingon ang Ginoo, pagtukaw ka mo. Be watchful and be ready. Hallelujah! Ang ginag-watchful, ang being ready, dili ang prudent, dili ang butan. Ang giingnan ani nga pagtukaw mo o pagpangandam, mao ang mga foolish ones. Nga nung mahimo man silang foolish, tungod kay wala sila ilana, sa ilahang kalag, naray lana sa ilang espiritu. Bantayin niyo niya, kay kwaon ako ning pusyona o kwaon ako pumong dasigon. Kay kita, pila man kabahin ng tao? Unsa man ang tulo? Espiritu, espiritu, kalag ug lawas. Pila kabahin ang kalag? Unsa man ang tulo? Una-una, pagbati og pagbuot. Doon na mo ipagbuot. Batay ha? Doon na mo ipagbuot. Ang 5 sa Biblia, gatimaan na og numero na nga responsibility. Dili ang Ginoo mo decide alang nato og alang ninyo. Batay ha? Dili siya mo decide alang nimo og alang nako nga magpapuno ta sa lana. Kinahanglan ikaw gyud mo decide ug ikaw gyud mo pili ug ako gyud mo pili nga magpapuno ko sa espiritu. That is our responsibility. Amen mga ison? Ang kaluwasan sa atong espiritu, pagtuo na to, walay bayad. Pero ang pagsud nato sa kingdom unya manifestation na kinahanglan ni og mupalita. Kinahanglan nga mupalita. Kay giinan mang 5. Mangayo man sa silang 5 nga butan, igo ra mo nila. Giinan sila palit. Namalit sila pagbalik sa duwa na. Number 1, kapasabot ay nga dili ting palit ang umaabot. Karon kinahanglan ta mo palit. Hallelujah. Amen, Mason? O kinahanglan kag mubay ka na kay ipay. Correct? Kung mupalit ka, let's say nga ang bugas 50 kilo. Kung mupalit kag 50 sa kilo, o mupalit kag 50, napoy corresponding amount nga balik usa ka kilong bugas. Kung mupalit ka og 150, naapoy 3 ka kilo. Kung unsa ang gidakon sa imong gibayad, maupoy gidakon nga imong madawat. Correct? So, ready na mo? Ready na ta? Ha? Tanan nga dili Kristo sa atong kinabuhi, sa atong sulod. Kinahanglan mao natong ibayad aron maangkon nato si Kristo. Nasabtan ninyo? So, okay. So akong punto lang kwaon diha, daghan na mo nadunggan, daghan na mo na hibaluan o nasabtan, hinaot nga inyong gamiton ang inyong pagbuot o atong pagbuot sa pagpili sa buot, ipapili sa Ginoo. So karon dinhi
sa Mrs. 19 sa life study. Ano yung lang ako pag-present, no? Di lang ako tasatag sa onjo. Kalabot ani. Sa chapter 5, verses 21 to 30. Kaya nga ito, Jo, 28 to 48. So, nangalang-alang. So, ako lang anaon pagsuti. Sa chapter 5, verses 21 to 30, ang Ginoo nagisgot sa duha ka mga balaod, kalabot sa that were complemented the law regarding murder and the law regarding adultery. Then, sa chapter verse 31 to 48, ang gi-cover din mao ang 4 laws. Dunay 4 ka mga balaod. Number 1 nga balaod mao ang divorce. Number 2, swearing. Dili manumpa. Ikaw tulo, kapasabot og resisting evil. Dili mo sukol sa dautan. Og ang ika-4, mao ang atong paghigugma sa atong mga kaaway. So dinhi ang burden sa ato igsoon, kwaon na po dire, kaning divorce mo i-burden sa ato igsoon. So dinhi mahitungod sa divorce. Matay ha? Ang mahitungod sa divorce, ang daan nga balaod, sila magbulag sila kanang divorce, sulat sa pagbulag. Muna ang divorce, no pinisaya Jo, parang bulag, panagbulag. Maya, abot atas panagbulag. Ang daang tugon to divorce with a writing. Doon ay sulat nga mag-divorce sila. Katong ingon ni Buzo, sa tugingon ni Buzo, nga dito, gihimo ng negosyo. Kay dato kinta ang sister o dato ba ang brother, dayon makigminyo siya paguman magbulag kay pagbinyo nila ang ilang katagiyunan ilan ang duha. Conjugal sa itaw kana. Dayon, bulag din ta. Pagbulag tunga na dayon. Okay, pero sa bagong tugon, sa bagong balaod, dili mag-divorce. Walay panagbulag. Ilabi na sa mga murag kami yung una din ha, mga sisters, para ninyo ni. Sa bagong balaod, walay panagbulag. Then, unsa man ay makabulag? Ang makapabulag, maura kung nagpakighilawas ang usa, idebana og ang asawa, or namatay. Munay ground sa panagbulag. So, mo ito'y giingon ni Jojo nga dito sa gawas nasod, doon ay divorce. Oh, mga igsoon, divorce. Pag-abot dito, tigo, mag-abot. Para nako, umiingon ko, dili, gyapon sila, makasulod sa gingarian sa Diyos. Sorry na lang yun. Gawas kung doon ay fornication. Ito naman nyo ha, kay sa 3 priorities for single, number 1, Christ and the church. Correct. Number 2, edukasyon. Gibalik-balik na, nangabungol na mo, no? Edukasyon, both secular o spiritual. Then ikatulo, marriage. Menyo. Busa kamong mga sisters, amo mong gidiscourage nga ayaw mong uyab-uyab sa gahig ulo. Ingos piloy nga, gahin na ba? Karon tiwasan tani gagaya dukdukon tani. Ginag-ayaw. Nanguyab ni noon. Pagbantay mo, anak. Kahit ka nang uyab-uyab, mulid na sa fornication.
Usa naman gyud og namoy parte. Mutsate nga ako'y kuha nimo. Nagabiin na mo angkas ka muuli mo. Asa man na padong? May lag-anghel kay na imong brother. Uy, dutot kay gagaulan. Ano sibo kay gaulan? Ago duol po ka. Na ang negative o ang positive. Mulid na. Mao kamo mga estudyante sa campus work. Mao na doon ay campus work kay ang among pagpanglantaw ninyo, mapreserba mo anang mga panahona. Kami nagtinguha nga mapreserba mo. Kamo wa mo magtinguha nga mapreserba mo. Sakit kayo pamalandungon. Ang among target ninyo mga sisters and brothers, amo mong i-raise up sa next generation. Hinamdamin niya nga delikado ni. Mao na labing makadamis lagi sa kuan. Guba na ka. Pero gawas atong minyo na dyan, no? Nahilom ka ba? Roy, hilom naman mo. Hallelujah! Sugil lang diha. Lord, pasalo ako nga gahig ko Ginoo. Some good Lord kay lami magusik kilay. Dili kilay, dili ilong. Naabitaw usa ka Amerikano. Anong nadani magika usa may kadanihan mo nang bradira o sistira kay blue kunog mata. Ha? Iso pag minyo kay di ba namang blue mata kitaan lahi naman. So dini gipakita nga seryoso ni. Dila na ko basahon ni uban kay inyo kuan. Dini gingos barely. Pati pamina mo. Here, kuman guys ko siya aning divorce kanang nga fornication, adultery, no? Okay, gitudlo naman gyud sa Dios nga usara asawa. Gitugutan sa Ginoo ang katawan sa Israel kay weak sila og gahi sagot suton og kasing-kasing. Pero sa bagong law, kita nga magkatawan sa harian, gidala ta balik sa original nga tuyo sa Dios nga usar gyud asawa ug usar gyud bana. Dili man kuno tulo ka iba ang asawa adan. Di ba so alam sa di ba? Di man kuno tulo ka iba. Na ay sister Kuring, sister Janice. Mo na tulo ka iba. Isara. So gingon ini, pag human ani ingon si Brotherly here, I would say a word to the young people. So, kaingon ko nga nganong gisgutan man iso. Pero kaya kan lagi mo ra mag-divorce, fornication, adultery, maot man paminahon. Pero diniingos Brotherly here, I would say a word to the young people. In this country, dili sa nasod sa Pilipinas, pero nagka-westernize na ta, naggrabe na ta. Hinahinay na ta padulong. In this country, there are a great number of divorces every year. Some have been married several times. How deplorable. Unsa na pagka makaluluoy. So, salamat sa Ginoo din sa Southern Philippines. Hallelujah! Salamat sa Ginoo nga doon nagay timely need na gipadangat nato mga igsoon. Doon ay mga igsoon nga gigamit yun aron gimo mapreserba. So, makaluluoy na. No child of God should ever have a divorce. Wala gyoy mga anak sa Dios nga magbulag. This is serious. To divorce and remarry means to commit adultery. So, nagakumitar ka adultery. Kung magbulag ka, dayon magminyog utro. In the previous message, we saw how serious adultery is. For this reason, I would speak a warning word to the young people who are not yet married. Oh, young people. Ha? Nai-warning nga pulong ang digsoon. Do not leap into marriage in a light way. Sa gingon, ayaw kunog lukso sa kaminyoon sa gaan ra nga paagi.
Bantay mo, ha? Dayon. Do not leap into marriage in a light way. You must, unsa may buhaton, di makatamulukso diha sa gaan nga paagi. Unsa may buhaton, kinahanglan mag-ampo sa Ginoo o magpaabot niya sa iyang klaro nga leading. Hallelujah! Unsa may buhaton? Wala ba minaw? Unsa may buhaton? Mag-ampo sa Ginoo o magpaabot sa iyang giya. Ayaw pagpagiya sa imong pangibog o tinguha. Brothers, ayaw pilia kay igwad og lubot. Tama yung ana. Correct? Sisters, ayaw pilian ng tall, dark, o handsome. Ay, lami, laging badila kay, ang iyang pilok, kay bahad o pilok. Nabayiban, tanaw, tag-as o pilok. Di ba? Naamo man yung mga, di ko nini, dili na sa imong lust and desires, pangibog o sa imong tinguha. Unsa man ay? Kay, kung imong buhaton unsa man, magmahal na kaunya. Kay ang lust of desires dili mo dugay, dili mo last, stay. Ayaw na. Unsa man ay buhaton bigya dili man gina. Before you are married, both your eyes should be open to consider the matter carefully. Buka imong mata. Pero pag humarin yung binyo, sabi buhaton des, piyongo na nimo. Doon ay Proverbs nga nagaingon nga ang buta kuno, ang gugma kuno buta. Pero, but that marriage open your eyes. Ang kaminyoon, ang gugma buta, pero ang marriage makapabuka sa imong mga mata. We, however, need to change the proverb. Ato ko sa ng proverbio. Saman, our eyes should be opened before marriage and closed after marriage. Habok ka na. Unsa iyang kaliwat, unsa iyang kinaiya. Kay katong giingon jo sa to jo. Sa to jo, sa to ingon nimo jo nga dili reality. Oh, kiring lagi ni igsuuna oh. Ako muriti ni giniigsuuna oh. Di, kami pong mga brother, kung abi-abihon, Jesus, dali na po mabukas ang mong pagbati kay di abi-abi yun. So, kinalang mabi-abihon yun. Kay, ang dili maminyo nga mga sisters, gumika na sila sa unkind woman. Kanawa maminyo, Jo, unkind woman kuno. Kinanga pariha mo nga Rebecca. Oh, sa Rebecca, kind woman. Gipainom niya si katong binatunan ni Isaac. Sa pa to? Sa mga kamilyo gipainom og tubig. Di ba? Mabi-abihon. Kind woman. Pero, bisan siguro na to, brothers, sisters, siguro na to, nga kanang iyang pagkakain, dili pa na realidad. Ha? So, kinahanglan pa gini. So, last, before you are married, both your eyes should be open to consider the matter carefully. But after you are married, your eyes must be closed. This proverb, nakatugingon ako, no? Our eyes should be open before marriage and closed after marriage. Young people, before you get married, ask the Lord. Masay baton? Ask the Lord to give your eyes to see every aspect of the situation. Hangiwang Ginoo, buksi ako mga mata nga makakita sa tanan nga sitwasyon sa akong kumaabot nga sisters o kumaabot ako nga brothers, sister wife. Kay tanan ta natay mga weaknesses, natay nakalay sitwasyon, kailangan madawat nimo na siya. Pero pag humala, pag minyo na mo, piyo nga na dayon tanan. Kinahanglan nga ang imong makita
makaingon ka nga, my sister wife is very dear and lovable. Diyan ang mga sisters mo, my brother husband is dear and lovable. Bisag mugtok diha, amen, hallelujah. Bisag bagulbol, amen, beautiful. Unsa ka itong asahon? Unsa itong asahon? So, makasulti mi ana, kay mga minyo naman mi. Naunay technique, gipakita din. So, maunay usa sa burden ng gipakita sa atong igsuon. No? Maunay akong luwan pod nga kanduhara nga porsyon nga hinaot unta nga kamo mga igsuon maampingan gyud. Ha, maampingan gyud. Ako mong sultian, nako'y sikreto. John, nako'y sikreto. Mo tanaw ko mo brothers o sisters nga gwapa. Da? Kay mo tanaw, ala-ala magpiyong ka, makakita gid ka, ilabi nag estudyante, mga classmate magtapad, makakita gid ka gwapa. Unsa may buhaton nimo? Gawa sa Roma 8:13 o sa Colossians chapter 3 verse 5. Ang Colossians 3 ang Romans 8:13, patiyan ninyo pinaagi sa Espiritu ang mga binuhatan sa inyong lawas. Then dito sa Colossians 3:5 maro gyapon. So sa espirituhanon nga paagi, unsahon man nimo sa dihang ikaw brother miangay nakaanang bugdo og lubot. Unsahon po nimo sisters nga miangay man ka diyan ang tall, dark, and handsome. Ano? Paminaw mo. O dili mo Bible verse, di mo magbasa. Bada, kung di mo magbasa. Nga dadoon yung katulugon na ay bersikulo nga ganahan ninyo. Bada, mag-Bible reading mo. Aron sa pagkatulog ninyo, aw ayaw mo katulog walay verse or word nga nindot kayo. Kaya sa pagkatulog ninyo, kato nga verse nga gwapo nga nakapa-encourage mo. Amen? Nakaligo ni mo. May mo dalos katulugon. Kaya kung dili ka magbasa, wala kay verse, ang imo mahanduraw, si tall, dark, and handsome. Kung saan man mo na papapahawa. Kung saan man mo na. Kung saan man mo na naa. Magdamgo naman gani ka. Ang buhaton, patya ninyo, pinaagi sa Espiritu. Tawag mo sa ngalan si Ginoo. Basa ampo mo nga ang mangibog, ang mutanaw uban sa pangibog, iitsa dito sa Sanhedrin, dito sa Jehina. I-pre-reading na. Si Aro dili mo daga na kay ang yawa na nag-operate sa inyong sulod. So, walay lain, spiritually speaking, mag-ampo basa, magbasa, mutambong panakatigom, kanunay. Aron patyon ang pangibog. Pero, ang akong giingon, brothers, unsaon man sa usa ka paagi, unsaon man nimo nga, dili nimo gamiton ang Colossians 3:5 o Romans 8:13. Ako na po ni. Ako na po ni. Pagtanaw ka og sisters nga gwapa, ingno na nimo nga patsadang pagkainday. Nga gibuhat sa Dios. Di ba? Okay ra. Ikaw Rabel, okay Rabel? Okay ra? Patsadang pagkainday nga pagkabuhat sa Dios. So iabot mo sa creation. So pag abot sa creation, to may kabuhatan. Kay naa magigibuhat sa Dios nga gwapa. Nagi gwapa. Pero, batay, paminaw mo. Naay gwapa, pagtanaw ni mo gwapa yun. Pagtanaw ni mo gwapo yun. Sos pagkatataon, pagtanaw ni mo, di mo na gwapa-gwapo. Pero, naapoy tanaw ni mo, dili gwapa. Pero madugay ni mong tanaw, gwapo-gwapa. Mara kita og natago nga kagwapo-kagwapa. Pero di mo tuluan. Ayaw mong tutok ha, tutukan mo na ni mo na. Ayaw tutok kibya. Ako na tuwang eksperimento. Ayaw tutuki. So, ang punto, unsa ito giingon ni Jo?
na ay kanang moingon kuno kag raka. Ato sa raka. Sa tong usa, duha na raka og muri. So unsa kanito footnote sa raka? Ang raka kanang manaway ka. Kanang muri manghukom ka. Rebelde ka tama ito, rebelde kang dako. So, manaway ka. Nakarog manaway ka. Wala. Ato na ka sa grabe, gawas day sa kuan, gawas day sa kanang mutanaw ka uban sa pangibog, bisan pa di ay kung moingon ka sa migsoon nga murag musama musaway ka mutamay kay igsoon, igo na nimo nang busa. Grabe gid ang mga katawhan sa gingharian. Nakaron o makita ka og mga igsoon, oh manaway man ka na uroy po og balik ta lagi gwapa man unsa lagi nimo o gwapa og dili kinta tan-aw nimo gwapa kay mo tan-aw man gyud ta og dili po gwapo unsa may tan-aw, unsa may buhaton nato, unsa may buhaton ninyo kung dili man makahipaymuot sa iyong pananaw ayaw panaway. Pero kung gwapo unsa man nimo inan mo gwapong pagkabuhat sa Dios. Di ba? Okay na? Katong gwapong pagkabuhat sa Dios. Ito may Dios. So, sanctified na. So, wala kay laing motibo nga nagtanaw niya. Ikapot sa gwapa. O, kung dili gwapa sa pananaw nimo, ayaw gyud sa waya. Then, ikadua, kung gwapa, sa ibaton nimo, brother? Sa ibaton? Patsadang pagkabuhat sa Diyos. Okay, last. Tanan ani sa last two verses. Sa katapusan ani kanare akong gi-emphasize. Okay na ba? Kay kanang dili ka mamakak na not to perjure yourself, but keep your oath to the Lord. Sa daang tugon, dili manumpa, kung dili tumanon, ginimo ang gisa sa Ginoo. Pero sa bagong tugon, sa bagong balaod, dili gyud mo swear. O sabi niya swear? Dili gyud manumpa. Dili ka manumpa sa langit. Di ka manumpa sa yuta. Di ka manumpa sa ibase nimo sa Jerusalem. Dili ka manumpa ibase sa imong ulo. Kay sa to, ang langit trono sa Dios, ang yuta tumbanan sa Dios, ang Jerusalem si atong Ginoo mo'y king, o sa atong dita makapanumpa sa atong ulo tungkay dili ta makahimong puti ug itom sa atong buhok. Dili nato under control. Busa kitang mga Kristiyanon sa to, sa tingin nimo so, yes pero, no pero, yes, no. Amen, my son? Okay. So, chapter, message 17, 18, ug 19 sa life study sa Matthew. Kung gusto pag mo nga masabtan niyo pag-ayo. Diyon, dili mo saa, dayon usa, katong last, dili ta mo sukol sa dautan. Sa daang tugon, eye for eye, tooth for tooth. Pero sa bagong tugon, dili gyud ka musukol. Kapasabot ni nga naatay power to suffer, doon natay kusog nga magpaubos o magpailog. Ingon ani ang mga katawan. Nga na pagsulti, akong agi-agamay ni kay, ang last two purposes ani, og dili nita makita na to, dili man tumukuan ninyo, no? So kapasabot ni nga kung naakunoy mangayo, kung laparuhon ko ni imo ang pikas aping, itahan pagyud nimo ang laing aping. Grabe. Kung naay mangayo sa imong saliko, ihatag pagyud nimo imong long sleeve.
Kung naay magpakuyog nimo og usa ka miles, imo pigi siyang kuyugan og 2 miles. Gapasabot na nga dili gyud ka mo resist, dili gyud ka mo sukol. So kitang mga katawhan sa gingarian, ingon ani unta atong kinaiya. Mao nang sa parenthood ang pagaginikanan, no? Sa parenthood amo ang gidasig ninyong mga ginikanan nga magmodel gyud sa pagkinabuhi sa Dios tao nga pagkinabuhi. Kay malimtan ninyo ang gisulti sa inyong ginikanan, pero dili ninyo malimtan ang makita ninyo sa inyong ginikanan. Giyon sa ilabi na, dali ra kayo magyaw-yaw, dali ra kayo masuko. Correct? Di ba yung anang atong mga ginikanan? Gamay ragbikil. So, basahin yung ginikanan aning bersikulo ha. So, kapasabot ni, nga di lagi ta kahimo. Ang makahimo ani, maura ang Ginoo nga naa sa atong espiritu. Busa, mahimo kada adlaw, kada oras, kada segundos. Mahimo kanunay gitang moduol sa Ginoo. No, katong ingon Dios kaniya nga makita ginito nga dili gita kahimo. Kay gabi kahabog ang diman. Pero salamat sa kinabuhi sa Dios, sa pagkabanaw nga nasa atong espiritu nga maoy mutagbo sa habog nga gipangayo sa kasuguan sa Dios. Then last ani sa una higugmaon nimo imong kaaway kabatok sa kaaway. Sa old law, love your neighbor and hate your enemy. Pero sa bagong balahod, higugma ang inyong kaaway og iampo ang naglutos ninyo. Kay sa kalibutan karon, higugmaon ra nila ang nahigugma nila. Maayuhon ra sila sa maayuhon po nila. Kay kung magpareha sa ani, maayuhon ra putas, maayuhon nato. Wala tay kalainan. Wala tay kalainan. So, gapasabot ni nga ingon nga mga hulog nga tao natay kontra atangan mga na to. Namas Justin ani. Nabay mga taga-igsuon nga taga kita ani. Ako nang i-expose kay murag medyo nagibikil sila at tagaluran jo. Naara karon jo. Pero amigo na sila. Oh, amigo na sila. Ang punto ani nga higugmaon nato ang atong kaaway. Amen. Hallelujah. Kinsa may makahimo ni? Ang Ginoo ra mo'y makahimo ni di ta kahimo. Siya ra nga nasa atong sulod. Dahil sa last ani ang last ani gingonin nga kinalanta nga maggawi ingon nga mga anak sa langit nun nga amahan. So, we must behave, sa konklusyon we must behave as the sons of the Heavenly Father. Pinagi ato, makahigugmata sa atong kaaway, sa atong dili ta musukol sa dautan, dili ta manumpa, o katong primero, katong divorce. Sa una, divorce. So, kung katong upat, mapraktikal na to, makagawi ta, ingon nga mga anak sa atong langiton nga amahan, o sa katapusan, mahingpita, ingon nga ang atong amahan hingpit. Last, verse 48, nagaingon, you therefore shall be perfect as your heavenly Father is perfect. For the kingdom people to be perfect as the heavenly Father is perfect is to be perfect. Kung sabit mo sabot, anong perfect? Ang atong amahan, perfect. Kinalantang mga anak, perfect. Kung sabit mo sabot, perfect in His love. Makahimo ta sa pagpasaylo sa atong mga kaaway. So, gapasabot kaya po ni sa timper ha, sa timper kaya po niya. Kay dali rin kita masuko.
Then, gingonin ako lang basahon, giginapos, they are, Father, for the kingdom people to be perfect as their heavenly Father is perfect, is to be perfect in His love. They are the Father's children, having the Father's divine life. Amen. Kita, mga anak, pasamahan mga igsoon? Oh, amen, amen. Hinay na kami, no? Habit ako naman. Mga anak, bata, samahan mga igsoon? Lang itong amahan? Doon na ba tayo, Diyos nung kinabuhi samahan? Doon na ba tayo, Diyos nung kiniya? Hence, they can be perfect as the Father. The demand of the new law of the kingdom is much higher than the requirement of the law of the old dispensation. This higher demand can be met only by the Father's. Saman, kining habog nga gipangayo sa kasuguan, matagbo ra ni pinagira sa Dios nung kinabuhi, dili sa atong natural nga kinabuhi. The kingdom of the heavens is the highest demand, and the divine life of the Father is the highest supply. Hallelujah! Ang kinabuhi sa amahan mo'y habog nga sangkap aron matagbo ang gipangayo sa atong langiton nga amahan. The gospel firstly present the highest demand of the kingdom of the heavens in the gospel of Matthew. Ang Matthew gapakita sa habog nga gipangayo sa kasuguan. Pero salamat sa Ginoo sa ebanghelyo sa Juan nga kita makahimo sa pagkinabuhi sa kinabuhi sa kingharian sa mga langit. Ang gipangayo sa bagong kasuguan sa kingharian sa Matthew 5 ngadto sa kapitulo 7 sa pagkatinuod mauna ang gianak pag-usab, no? Actually, the regenerated kingdom people's expression from within their new life, the divine life. Okay, so wala lain nga makahimo ani kung dili gipakita dinhi sa katapusan. Number 1, kinahanglan nga kamao kita mo apply sa Espiritu Santo nga nasa tong Espiritu. Hinudumi may na ang Ginoo nga Espiritu Santo na nasa atong Espiritu. O kini nga Ginoo nga nasa Espiritu mauni ang madaugon sa tanan nga negatibong butang. Iyan ang gidaog ang tanan. Basa sa praktikal nga buhaton nato, kinahanglan nga mukontak gyud ta kanunay sa atong Ginoo. So, praktikal tingali bisan nakahibalo na ta ani nga porsyona, hinaot nga dunay deeper impression nga inyo ang nadawat nga gikinahanglan buhaton gyud nato. Base sa gipadayag sa decree of the kingdom, mao gyud ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Purposely to contact the Lord. Dili kay mutawag ka kay naay pangayoon. Kundili pure gyud bulahan ang putli sa kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Ang pure, wala laing motibo, wala laing tumong kung goal sa pagtawag nimo sa ngalan sa Ginoo. Ang katuyuan lang aron siya ato yung matandog mga igsoon. Ato siyang makontak. Amen? Then, ang sunod buhaton ibabasag Biblia, mag-ampo basa ta. Amen, my son? Magbasa ampo. Ang tuyo sa pagbasa ampo, aron kitang tao nga kalagnon nga mga tao, madala diya sa atong espiritu. Katong giingon Jojo, ug mahimo, makapabilin ta. So to, Jo, return, or repent, turn, and stay. Kay, sayon ra nga manaa sa kalag. Pero lisod nga manaa sa espiritu. Pero bisan lisod na ipaagi,
mao ang pag-ampo, pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Bisan unsay makita, madunggan nimo, kato akong giingon nimo, makakita ka gwapa, Lord, gwapang pagkainday. Okay, di ba? So tanan nimo makita, tanang madungog, tanang mahunaunaan, turn into prayer. Because only prayer maoy makapadala, makapasulod nato sa atong tawhanon nga espiritu. And this human spirit, diha nimo matilawan ang kalinaw, na diha nimo sinatian ang pahulay o kasiguruhan sa ato ang Kristohanong kinabuhi, especially sa inyong pagka-young age. Hinaot unta mga igsoon nga mabati ninyo ang among luwan. Hinaot nga mo-cooperate mo. Mga igsoon sa atong tao, tulo ka bahin, espiritu, kalag, ug lawas. Unsay kalag? Huna-huna, pagbatik, pagbuot. So doon na mo'y pagbuot. Use your will. Amen? To decide, to choose. Nga muduol gyud diha sa Ginoo. Bisan unsay kahimtang sitwasyon, sirkumstansya, tanan, walay nga kasulbaran, maora gyud muduol sa Ginoo. Hinaot, kaluyan ta sa Ginoo. Amen? Kaluyan mong mga igsuon sa whole Southern, din sa Misamis Occidental, mapreserba mo for the next generation. Kay kung dili man mo balik ang Ginoo sa among panahon, kamo mo ay mo welcome sa pagbalik sa Ginoo. Hallelujah! Welcome mo tungod kay nasangkapan mo sa chapter 5, chapter 6 ug 7 sa decree of the kingdom. Hinaot nga, basahon yung life study. Na diha sa life study, chapter 17, 18, 19, aron mo madungagan pagyud og mag-Bible reading. Manindog ta, mutawag ta sa ngalan sa Ginoo 3 times. Oh, Lord Jesus! Oh, Lord Jesus! Oh, Lord Jesus! 3 times, hallelujah! 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 Prayer 2 by 2.